Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Christine. Si Bagyong Christine ay na-maintain pa rin nga po yung lakas na 85 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa rin po ito na 105 km per hour. Ito nga po ay bahagyang bumilis sa 30 km per hour at yung pinakasentro niya ay nasa 150 km na lamang po dito sa may eastern section ng Kasiguran, Aurora. Expected nga po natin, possible nga po na ito'y gabi magla-landfall sa may parte nga ng somewhere in Aurora or Isabela or posibleng umakyat po yan patungo po pa rin sa may parte ng Tugigaraw at mag-exit po yan sa parte ng San Fernando, La Union, somewhere in Pangasinan or dito nga po sa may Ilocos Sur. Gaya nga ng sinabi natin, dahil nga po hanggang ngayon is unpredictable pa rin po yung pinakasentro ni Bagyong Christine. At yung mga storm wind signal number 2 ay inilabas na rin po yan kanina ng Bagong Pag-asa DOST. Dito po sa ating satellite image, mapapansin nga po natin itong makapal na kaulapan na ito. Ito po yung maraming ulan na dala na posibleng naaapektuhan ng mas malalakas na ulan na ito, itong parte ng Polillo Island. Dito nga po sa may parte ng Alabat, sa Gumaka, Makalelon, sa may Katanawan, Jose Panganiban, Daet, si Roma, si Pokot, at dito nga po sa may parte ng Sagnay. Yan po yung may mga malalakas na posibilidad na ulan na nagdudulot nga po ng matinding pagbaha. Asahan nga po natin na umaabot po yan dito nga po sa parte ng Metro Manila, dito po sa may parte ng Central Luzon, hanggang dito po yan sa may Mindoro provinces at ilang bahagi ng Visayas at ng northern portion ng Palawan. Storm wind signal number 2, nakataas po yan sa may Babuyan na Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at northeastern portion ng Sorsogon. Yan po yung mga storm wind signal number 2. Number 1 naman po ang Batangas, Marinduque, Occidental and Oriental Mindoro, Romblon. Ito pong northern portion ng Palawan, sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, Cebu, northern portion ng Negros Oriental, Bohol, Southern Leyte at Dinagat Island, Surigao del Norte, Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar and Northern Samar. Yan po yung mga storm wind signal number 1. Dito nga po sa inilabas ng Bagong Pag-asa DOST na forecast track, halos hindi naman na nagkakalayo sila ng mga weather agency na naglalabas ng kanilang mga forecast track. Ang pinagkaiba nga lang sa European Center, pagdating nga po dito sa may summer in Vietnam, posible po itong mag-recurve pabalik dito nga po sa may parte ng West Philippine Sea at dahil nga po may pagbugso ng posibilidad ng northeast monsoon o yung possible nating amihan, posible po yan pagdating pumuli dito ay posibleng bumaba po ulit. Yan po yung sa advanced prediction ng European Center. Ito naman po yung sa Japan Agency, National Oceanic and CIRA na forecast track, halos parehas naman at hindi na nagkakalayo ang mga forecast track nila ng ating mga weather agency. At dito nga po, ito nga po yung lagi natin sinasabi, yung cone of uncertainty. Diyan po talaga madalas maglalaro yung pinakasentro ng bagyo. Kung makikita natin yung makapal na ulap na yan, ay halos sakop na sakop pa rin po niyan ang buong
buong Luzon at kasama rin po ang ilang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Dito naman po sa may forecast track na prediction nila ngayon, at ito nga po yung sinasabi natin na posibleng mag-recurve pabalik. Depende pa rin po yan dahil sa pagbugso ng northeast monsoon. By October 24, posible nga po lalabas yan ng landmass ng ating bansa at asahan po natin na halos buong Luzon pa rin ay makakaranas nga po ng pag-ulan. Pagdating po ng October 25, asahan natin na lalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility, at by October 26, meron tayong panibagong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero as of now, posible nga pong tumungo yan, magka-curve yan paangat sa may parte ng Japan. Pagdating naman po ng October 27, nasa parte na nga po ng Taiwan itong si Bagyong Christine, at posible nga po by October 28, pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong isang bagyo. At pagdating naman po ng October 29, mapapansin naman natin ito ay magre-recurve na patungo sa may papuntang Japan, habang nag-recurve din itong si Bagyong Christine pabalik. By October 30, ito po ay nasa western section na ng extreme northern Luzon muli. Kaya again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posible pang senaryo nitong dalawang sama ng panahon na posibleng makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.